Mga kababayan, padami na po ng padami ang mga nagpapahayag, nagbibigay ng kanilang sentimiento at frustration, no? Pahayag ng pagkadismaya dahil sa tila nga po dinedelay at tila ayaw nang matuloy ang impeachment trial ni VP Sara dito po sa part nila Chis Escudero. Kung makikita niyo po sa mga larawang ito, may mga nagwewelga na sa labas at sa tingin ko dadami pa po yan at dadami pa ang mga prominenteng politicians at mga kilalang personalidad ang magsasalita para po ipakita or i-pressure ang ating Senado para ituloy na po ang impeachment trial ni VP Sara Duterte. Nagsalita na po kahapon si Senator Risa Hontiveros. Nagsalita na naman po siya ulit ngayon. May bago po siyang pahayag, papakinggan po natin. At ito po si Senator Trillanes. Nagbigay na rin po ng pahayag, no filter at talaga naman pong may mga below the belt na po siyang binitawan dito dahil siguro frustrated na rin siya dahil pinaghirapan nila ito yung mga investigation, yung kanyang pagsasakripisyo. Alam nyo, hindi lamang buhay ang tinaya dito ni Senator Trillanes, pati po yung kanyang political career. Kita nyo naman yung nangyari sa kanya. Natalo po siya sa kanyang mga pagtakbo sa eleksyon dahil nga po marami nagalit sa kanyang mga DDS at mga Duterte dahil sa paglaban niya, no? Sa pagsiwalat niya ng mga sinasabi niyang katiwalian po ng mga Duterte. Tingnan niyo po itong pahayag ni Chis Escudero dito, mga kababayan. Ang sabi po diyan, talaga pong ito, kung ako pa tatanungin niyo, napikon po ako. Sabi diyan, Chis says Senate plenary to vote if impeachment trial will continue. So mga kababayan, nakasalalay po pala sa Senate plenary ang magiging desisyon kung itutuloy ang impeachment trial. Bakit hindi kayo makinig sa mga Pilipino? Bakit kailangan ng desisyon nyo? Hindi ba mandato nyo yan? Hindi ba kayo ay inuobliga ng konstitusyon na kapag may nag-file ng impeachment at na-impeach sa House of Representatives, dapat aksyonan nyo yan? Kung ganyan naman pala na kailangan pa ng desisyon nyo, na pagbobotohan nyo, di sana nung una pa lang final yan sa inyo 2 months or 4 months ago, di sana noon pa lang sinabi nyo na hindi namin itutuloy yan or magbobotohan pa kami. Di sana hindi kami umasa, kami mga Pilipino hindi umasa. Pambihira kami na ngayon nag-adjust sa inyo, nag-intay kami sa inyo, sabi nyo, break kayo, no? Naka-break ang Senado pero nagpapahearing si Senator Amy. Pero yung impeachment trial, ipinospone nyo, sabi nyo June 2, ngayon minove nyo ng June 11, tapos ngayon, ang maririnig namin sa inyo, kailangan nyo pang pagbotohan kung itutuloy or hindi. Bakit kayo yung nasusunod? Hindi ba dapat yung konstitusyon at saka yung mga Pilipino ang nasusunod? Wala namang mawawala kay VP Sara kung magkakaroon ng impeachment trial. Advantage pa nga sa kanya yun dahil mapapatunayan niya kung inosente siya talaga. Hindi po ba? However, kapag yan hindi natuloy at talagang guilty si VP Sara, may mga ginawa siyang mali at kasalanan sa mga Pilipino, malaki ang mawawala sa mga Pilipino. Tayo po ang talo. So, obviously, yung mga ganyang ginagawa nyo na pag-postpone, pag-delay, or parang ayaw nyo nang matuloy yan, obviously, pinoprotektahan nyo si VP Sara, in my opinion. In my opinion, pinoprotektahan nyo ang isang politiko na di umani nasasangkot sa mga katiwalian na binigyan or pinatawan ng kung ano-anong reklamo na may kinalaman sa maling paghawak ng pondo ng mga Pilipino. Pinoprotektahan nyo siya, hindi ang mga Pilipino. Ang sama nyo. Senator Chis Escudero. Nung nabasa ko tong pahayag na ito ni Chis Escudero, in-unfollow ko na po si Heart Evangelista sa lahat ng kanyang platform. Sa Instagram, sa Facebook, sa TikTok, sa Twitter, at sa kung ano-ano pa. Nakakasama po kasi ng loob Yun lang yung nakita kong paraan para kahit papano ipakita kay Chis Escudero na mali ang ginagawa mo sa aming mga Pilipino. Bakit tila pinoprotektahan nyo si VP Sara at hindi yung interest naming mga Pilipino? Wala namang mawawala dyan Kung mapatunayang inosente si VP Sara, at least napatunayan niya sa mga Pilipino, inosente siya. Pero malaki pong mawawala sa mga Pilipino kapag hindi natuloy ang trial na yan. Hindi na natin malalaman ng totoo. Pakiramdam ko kinakawawa tayo ng mga ito Kaya nagpahayag na po si Senator Trillanes. Ito po yung pahayag niya. Babasahin ko sa inyo. Sabi niya dito, ang impeachment trial ni Sara ay napaka-importanting matuloy dahil dito makikita ng taong bayan na siya ay isang, ayan, basahin na lang, magna, tumatanggap ng pera sa D-Lord at may diferensya sa, ayan, basahin nyo na lang mga kababayan. Talagang below the belt na po itong pahayag ni Senator Trillanes pero may pinaguhugutan po siya Meron naman siya mga basihan.
Dahil dito, hindi siya karapat-dapat na makahawak ng kahit na anong pwesto sa gobyerno. Ayan po. Naalala ko tuloy yung naging pahayag ni VP Sara. Sabi niya dito, ito yung sinasabi niya kay Senator Trillanes. Leave me alone, Senator Trillanes, sabi niya. I have been described as heartless by my mother. Please do not anger me so that you may remain relevant for the future generation. Ayan yung banta niya kay Senator Trillanes. Pero tumigil po ba si Senator Trillanes? Hindi. Akala siguro ni VP Sara matatakot si Senator Trillanes sa mga ganung pananakot niya or pagbabanta. No, si Senator Trillanes kahit mawala ang political career, kahit itaya niya yung buhay niya, basta may nakita siyang mali, lalabanan niya, ipaglalaban niya ang mga Pilipino. Hanggang ngayon, yun po yung ginagawa niya. Hindi naman siya nagpatinag eh. Kaya nagsalita na siya, nakaka-prostrate po talaga yung ginagawa ng Senator Chis Escudero. Mga Pilipino bang kinakampihan niyo dyan sa Senado or politiko lamang? Anong mawawala sa inyo kung matuloy yan? Naaayon naman yan sa konstitusyon, mandato yan sa inyo ng taong bayan. Sana pala, umpisa pa lang nung pinasa yan sa inyo ng House of Representatives, nakalimutan ko na kung anong buwan yun, pero 3 months or 4 months ago or 2 months ago, sana noon pa lang sinabi niyo wala itong patutunguhan, hindi namin ito tutugunan, hindi namin ito aaksyonan. Sana noon pa lang, para hindi na kami umasa. Sabi niyo, break muna tayo, pero kahit naka-break kayo, may pahiring si Senator Amy, labang kila General Torre. Tapos, nung nagbalikan kayo, sabi niyo, June 2, tapos June 11, tapos ngayon, ayan na, kailangan pa ng botohan kung itutuloy or hindi. Hindi po ba nakakasama ng loob, mga kababayan? Pakinggan po natin ang pahayag ni Senator Risa Hontiveros. Ngayon lang ako nakakita ng bola na dinidribble ng 4 na buwan. Kahit naman sa basketball may shot clock. Convening as an impeachment court and commencing trial is expressly mandated by the Constitution. And yet this process has been delayed and dragged on for 4 long months. In those 4 months, I've been called eager, aggressive, impatient, atat. But the simple truth is this: we are not rushing. In fact, we have been waiting. The Filipino people are waiting, and we believe 4 months is more than enough. These delays are no longer procedural. They are obstructions, dressed up as protocol. The impeachment process is a crucial means of demanding accountability exclusively entrusted by the people to the Senate. Hindi ko yan balak talikuran. It's time to follow the rules and start the process forthwith. Enough games. Time to move. Ayan, nagpahayag na po siya kahapon. Ngayon, inulit na naman niya dahil talaga pong nakakadismaya yung ginagawa. Dahil talaga naman pong nakakadismaya yung ginagawa nila. No? May mga tao na nagrarally at sa tingin ko yung mga vloggers matutuloy po yung pagrarally sa June 9, if I'm not mistaken, or June 11. Hindi pa ako sigurado dun sa date, pero may mga vloggers po ang magrarally para ipakita kay Chis Escudero na galit na po tayo. Hindi pwede nilang i-postpone na naman yan or hindi pwedeng hindi nila itutuloy yan. Grabe, ang sama naman, no? Kapag hindi talaga natuloy yan, talagang magagalit ang taong bayan sa inyo. Kaya sila Senator Trillanes, Senator Risa, Congressman De Lima, nagsasalita na po sila. Talaga namang nakakadismaya at nagagalit na po ang mga tao. Nagagalit na po ang mga taong bayan. Pakinggan nyo naman yung majority. Pakinggan nyo yung gusto ng taong bayan. At kahit nga hindi majority, kung yan ang sinasabi ng konstitusyon at yan ang dapat nyong gawin, bakit hindi nyo gagawin? Trabaho nyo yan. So kung ganyan, na i-deny nyo ang gusto ng taong bayan, ang katotohanan, ang tama, i-deny nyo, i-deprive nyo kami na malaman ng tama at totoo, paano kapag meron na naman pong panibagong politiko na may mataas na katungkulan na umabuso na naman sa kaban ng bayan? Kapag marami siyang kaalyado sa Senado, hindi na naman matutuloy? Kawawa po talaga tayo, mga kababayan. Kawawa po talaga tayo. So, yan po, nakakalungkot na balita, no? Pero, at the end of the day, mas malakas po ang kapangyarihan ng taong bayan kesa sa mga taong nasa kapangyarihan. Kapag po tayo'y nagpakita ng pagkapikon at galit sa mga pangyayari, makikinig po yung mga yun sa atin. Sana makinig sila dahil kung hindi po talaga, makikita nila
ang pikon or galit ng taong bayan. Kaya hanggang ngayon, tayo po ay nagtiis ng halos 4 na buwan or 4 na buwan sa pag-iintay dyan. Huwag naman sana tayong ginagago or binibigo. Kayo po mga kababayan, ano pong masasabi nyo dito? Talaga pong nakakadismaya na at nakakalungkot. Sana makapag-komento kayo at malike nyo ang video natin at magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.